At the Senate, handa na ba ang lahat para sa Duterte trial? Sabi daw, forthwith. Yun na naman Pero, yan. okay, ang Supreme Court na nagsabi, mukhang ang beat, nasa Senado talaga. Senado ang magdedesisyon. Pero, sabi ng Senate President, hindi tulad ng dati, pagka-transmit, kinabukasan, trial agad. Pero, gaano ba ka-ready at anong mga paghahanda ang ginagawa ngayon pa lang ng Senado? So, kausapin po natin ang ating mobile journalist, Merymon Reyes. Go ahead, Merymon. Lord Denise, kanina nagkaroon ng all-member caucus ang Senado, and ang naibahagi sa atin dito ni Senate President Tito Soto, actually ang pag-uusapan talaga nila since nakaschedule to weeks ago ay yung magiging agenda ng Senado pagbalik ng sesyon. Pero parte rin ng pag-uusapan o pinag-usapan kanina ay yung mga paghahanda na kakailanganin just in case daw na mapagbotohan at matransmit na dito sa Senado yung impeachment o yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senator ni SP Soto, pati ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sila nagba-brush up na raw sila ulit, nagba-brush up ulit tungkol sa rules of court, sa guidelines na kailangan malaman, lalo pagdating daw doon sa botohan, kung sakali may contention, and yung magiging procedure ulit kapag magpapatuloy ang impeachment dito. Sabi ni SP Soto, speculative pa rin daw ang lahat. Pero importante raw dito ay makapaghanda na, sabi naman ni Senator Ping, medyo at a disadvantage yung hindi abogado, kaya mahalaga raw na pag-aralan ulit ito, busisiin ito. Sa Senator Ping nga raw, may makakasama siyang judge para pag-aralan ulit yung rules of court. Pero from si Senator Pia Cayetano naman, since abogado siya at nanggaling din siya sa lumipas na impeachment, meron naman daw siyang sariling preparasyon na baon. From the minority, ang natanong natin si Senator Rodante Marcoleta, ang sabi niya, di naman daw siya naghahanda. Kung may darating daw yun. So yun yung nakuha natin as far as the minority is concerned. Pero kanina kasi doon sa caucus, hindi rin naman kompleto lahat ng mga senador, pero lahat naman daw ng information na ire-rely. Sabi ni SP Soto, kapag ka natanggap nila or natransmit na dito sa Senado yung articles of impeachment, the next day magko-convince sila bilang impeachment court. Doon daw nila formal na pag-uusapan kung paano na nga ba nila ipaprocess itong articles of impeachment. Lord Denise. Yung sa desisyon kasi ng Supreme Court, parang ang bottom line ay parang kung kailan, ang forthwith ay kung kailan handa na ang Senado. Parang ganun lumalabas, ano? Pero yung mga robe ba nila, ng mga nakaredy na at may budget pa yan, na medyo malaki-laki. Yes. At si Attorney Bato de la Rosa, magpapakita. O lahat daw pero nandun ba si ano? Oh. Well, wala pang pagpaparamdam ulit si Senator De La Rosa dito sa Senado. Pero yung tungkol kasi doon sa naging ruling o sa desisyon ng Supreme Court, ang sinasabi kasi ni SP, sa tingin daw niya, yung desisyon ng Supreme Court ay nakabase doon sa petition na final at hindi naman daw yung sumasaklaw sa trabaho ng Senado. Parang hindi nakikita that it has anything to do with the works at the Senate kung equal branches daw sila. That's why tama yung desisyon, pero that's as far as the petition is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. Kaya for SP Soto, ang forthwith sa kanya is the next day. So kapag ang nasasabi kasi sa House parang by May 11, kung sakali mapagbotohan, so sabi ni SP, baka the next day, May 12, mapadala dito. So May 13, doon na sila formally na makakapag-convene. Nasabi naman ni Senator Lacson na from the 2025 GAA, merong 27.5 million pesos na budget. Ito yung under sa continuing funds nila. Doon sa 27.5, around 544,000 na ang nagastos para sa pagpapatahi ng 60 impeachment probes na ang presyo doon is around 7,000 each. Tapos yung other incidentals daw, kaya pumapatak siya ng 544,000 pesos. Dito, yung iba pang paggagastusan daw, since magiging open daw ito to the public, yung for the security, for the food, and ang sabi ni SP, as much as possible, magiging bukas daw ito sa publiko. Ang weeks ago naman, ang sinasabi rin naman ng Senado dito, may impeachment man daw o wala, parte raw ng trabaho nila na maghanda para daw hindi magkakagulatan. And yung mga robes na natahi last year, yun din naman daw ang gagamitin for this year. Kasi makakatipid sila kung sa kortina ng ilang mga sinihan. Pero Merymon, ibig sabihin ba nito, okay, pag nasimulan ba nila, kahit ba kahit naka-break ang Senado, kaya nila mag-convene, kasama ba sa schedule na yan?
Magkahiwalay daw kasi ang impeachment court tsaka ang Senado. So ang importante dito, mananatiling in session ang Senado para matanggap yung articles of impeachment kay laban kay VP Sara Duterte. And then makakapag-convince sila. So kahit pumatak ng June 5 or June 6 kapag ka-adjourned muna ang session sila DIE, pwede silang mag-extend. Kahit June, July, pwede magpatuloy ang trial ng impeachment court since magkahiwalay naman daw yon. Pero ang importante, para matanggap daw yung articles of impeachment, dapat in session ang Senado. So far naman, wala pang nababanggit itong si SP Soto na magkakaroon ng balakid doon sa timeline. Ang hindi pa lang final is kung kailan nila gagawin talaga yung trial. Ang sabi ni Senator Ping, ang huling na pag-uusapan yung MWF for the impeachment para tuloy-tuloy pa rin daw ang sesyon. Pero depende pa rin daw talaga yan kapag opisyal nang magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Okay, gusto mo ko ma'am yun ang Ako, tanong? cambio ako, may iba ako, Merimon, ano. Itong si Curly Discaya, di mo na lumabas daw ng Senate for a shoulder surgery. Pakikwento nga yan, at kailan nga ba siya babalik? Denise, nung March kasi nagpadala o ipinaalam ng kampo ng kontratistang si Curly Discaya na meron daw itong karamdaman o nararamdaman sa kanan niyang balikat. So pinaalam daw ito sa liderato, tinanong din natin mismo yung counsel ni Curly, at oo, totoo naman daw yun, pero hindi pa masyadong nag-divulge na detalye nung March. Pero netong last week naman, ang nakausap natin si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na sinabing, oo, by this week ilalabas si Curly Discaya at dadalhin sa isang ospital. Hindi binanggit yung pangalan for security purposes para raw mag-undergo ng surgery sa kanan niyang balikat. And ito ay kinross-examine din daw ng in-house doctor ng Senado. So ang assurance niya dito, bibigyan lang until 1 week itong si Curly Discaya na manatili sa ospital, pagkatapos yan ay babalik din sa kustodiya o sa detention facility ng Senado. Papayagan lang bumisita sa ospital ang pamilya at abogado ni Curly Discaya, pero limitado lang din ang oras ng pagbisita, bawal din gamitin ang cellphone. So far sa lahat ng mga nasasangkot sa maanumalyang flood control projects, si Curly Discaya na lang ang nananatiling na-contempt at nasa kustodiya ng Senado since September 2025. One man standing, left standing. Last man standing. Oh, Senate custody. Alright. Pero maraming salamat sa iyong update sa ating mobile journalist, Merrimon Reyes, reporting to us live from the Senate. Thank you, Merrimon.